Dapat tama ang pagsusuring gagawin kay Lolong para matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Ayon mismo po yan sa mga eksperto. Pero hindi raw madali ang gagawing animal autopsy dahil ubod nga ng laki ni Lolong. Hanggang 70 taong karaniwang umaabot ang buhay ng mga saltwater crocodile tulad ni Lolong. Pero nasa 50 taong gulang lang po si Lolong na posible raw na nibago nang tanggalin sa kanyang natural na tirahan. Nakatutok si Salima Refran. Si Lolong na nakabalot ng trapal at napalilibutan ng yelo, ang pakay ng 5 sa pinakamagagaling na veterinaryo at biologist mula sa iba't ibang ahensya ng Special PAWB team na magsasagawa ng necropsy o animal autopsy. Ang misyon ng grupo, alamin ang dahilan ng pagkamatay ng Guinness record holder bilang pinakamalaking buwaya in captivity sa mundo. Mahirap masabi pa sa ngayon, no? Meron kasing mga maaring nangyayari na sa loob niya na nag-cause nun. Pero hindi natin madadetermine hanggang hindi natin mabuksan. Yung last na feeding niya was mid-January. And we didn't see naman anything strange about it kasi kung malamig naman yung panahon, talagang mas madalang silang kumain. Partikular na sisilipin ng PAWB team ang internal organ si Lolong. Tanghali raw kasi kahapon nang mapunang lumulutang sa isang gilid si Lolong at tila lumulubong siya nito. Pero hindi raw magiging madali ang isasagawang necropsy, lalo't napakalaki ni Lolong na may habang 20.24 feet sa record ng Guinness. Mabusisit maingat daw ang proseso, lalo't hangarin ding maipreserve ang katawan ni Lolong para masilayan pa ng mas maraming Pilipino. Isang herpetologist o eksperto sa reptiles at amphibians na galing naman sa National Museum ang mga ngasiwa nito kung saan babalatan si Lolong. Hindi pa alam kung sa Davao o sa Maynila gagawin ng preservation kay Lolong. I-review rin ng PAWB ang CCTV footages kay Lolong sa nakalipas na buwan para mas maintindihan na naging kilos nito. Lahat ng organs na dapat kuhanan ng sample, sasampulin. Tapos magbibigay din tayo ng sample sa Institute of Biology para sa DNA niya. Concern yung preservation din nung carcass. Baka may mabulok na. Hindi na natin makukuha yung accurate na cause ng pagkamatay niya. Gayunman, pumanaw man ang pinakamalaking buwaya na si Lolong. Maayos naman ang kalagayan ni Valentino, ang 40 anyos na buwaya na nahuli noong February 14, 2012 na may habang 16 feet at may bigat na 500 kilos. Kasalukuyang inaalagaan si Valentino sa Crocodile Farm sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center kasama ang buhayang si Valentina na may habang 11 feet. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.